Security, security, security. This is Chinese warship 163 conducting continuous turning to port. Request all the vessel keep a safe distance from my vessel. Over. Hindi ito radio challenge kundi standard radio communication na ipinadala ng Chinese warship 163 sa BRP Jose Rizal ng Pilipinas. Pipihit ang barko kaya nagbibigay ito ng abiso sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada na kabilang sa isinagawang ikasampung Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc. Pero sa inilabas na ulat ng Global Times, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China na si Senior Colonel Tian Junli. Nagsagawa sila ng routine patrol sa South China Sea upang umano'y tapatan ang tinawag nilang Joint Patrol ng Pilipinas, Australia at Canada. Sabi pa niya, nakahanda at determinado sila anumang oras na ipagtanggol ang kanilang umano'y karapatan at soberenya. Habang inihikayat umano ng Pilipinas ang banyagang bansa na nagpapahina sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon, agad itong kinontra ng Philippine Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, sumusunod lamang ang mga barko ng China sa International Task Group at walang nakitang sabayang galaw o routine patrol na tulad ng iginigiit ng Southern Theater Command ng PLA. Ibig sabihin, wala silang nakitang patunay na aktwal na routine patrol mula sa Chinese Navy. Giit pa ni Rear Admiral Trinidad, ang ganitong mga pahayag ng China ay bahagi ng kanilang propaganda upang bigyang katuwiran ang iligal na presensya nila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Unang araw pa lamang ng pagsasanay nitong Martes ng umaga, nagpakita na ang isa sa dalawang barko ng China sa layong 30 nautical miles mula sa Zambales. Hindi na yan lumubay hanggang matapos ang pagsasanay. Ngayon ay ikalawang araw na ng pagsasanay sa pagitan ng Navy ng Pilipinas, ng Australia at ng Canada. Habang papalapit yung mga barko na kasama dito sa pagsasanay doon sa east ng Bajo de Masinloc, ay mas lalong lumalapit yung mga barko ng China sa amin. Kung nakikita mo sa ating likuran, yan ang barko ng Canada. At mapapansin nyo doon sa medyo mas unahan niya, mayroong nakaharang na PLA. Base sa Maritime Domain Awareness Monitoring ng Philippine Navy, dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan 40 nautical miles timog silangan ng Bajo de Masinloc. Habang isinasagawa ang pagsasanay, ito ay ang Luyan-class Guided Missile Destroyer at Jiangkai-class Frigate. Hanggang matapos ang pagsasanay, hindi lumubay ang mga warship ng China. Gayunman, ligtas at matagumpay na natapos ang MMCA. They are outside the box and yun as approximately 20 nautical miles away from us. So it is safe to say that we are conducting the activity successfully. So far naman po, di naman po sila nakakapag hindrance sa kinakandak natin na activity, and the activity goes well and the objectives are met, so it was successfully conducted. Highlight sa pagsasanay ang coordinated anti-submarine warfare o sama-samang paghahanap sa mga banta sa ilalim ng dagat. Kabilang din sa aktibidad ang vertical replenishment kung saan nag-fast roping ang mga tauhan ng Royal Canadian Navy mula sa kanilang Sikorsky CH-148 Cyclone helicopter. Ang Philippine Navy naman, pinalipad ang Augusta Westland AW-159 helicopter nito. Gamit naman ng mga rigid-hulled inflatable boat, nagsagawa ng personnel transfer. Samantalang ang P-8 Poseidon ng Royal Australian Air Force nagsagawa ng intelligence surveillance and reconnaissance. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.